Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang homicide detective na pinatay ang kanyang matagal nang hindi nakikitang anak na babae sa harap ng kanyang mga mata sa araw ng kanilang muling pagkikita. Dahil dito, iminungkahi niyang personal niyang hahawakan ang kasong ito upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Nagsimula ang pelikula sa ilalim ng liwanag ng buwan na may tatlong walang buhay na katawan ang lumitaw at nagpalutang-lutang sa ibabaw ng Connecticut River sa kanlurang Massachusetts. Hindi malinaw kung sino ang mga taong ito. Kasunod, nakita natin ang homicide detective na si Thomas Craven na naghihintay sa South Station ng Boston Airport para sunduin ang kanyang anak na babae na si Emma Craven na pauwi na para bisitahin siya. Napag-alaman na siya ay isang solong ama na gumugol ng maraming taon bilang isang Boston homicide detective. Si Emma ay 24 na taong gulang at ang kanyang nag-iisang anak. Nag-grocery siya at bumalik upang hanapin si Emma na naghihintay sa kanya, ngunit biglang nagsuka si Emma habang papasok sa sasakyan. Siya ay nagtanong, nag-aalala, tungkol sa kanyang kapakanan. Tiniyak sa kanya ni Emma na ayos lang siya at umuwi sila. Sa kabila ng kanyang kagalakan na makita ang kanyang anak na babae, ang kalusugan ni Emma ay lumala ng hindi inaasahan. Sa bahay, nagpa siya sina Thomas at Emma na kumain ng masarap na hapunan. Naghahanda si Thomas ng hapunan habang si Emma ay nakaupo sa mesa, naghihintay sa kanya. Muling nagdugo ang kanyang ilong at nagsimulang magsuka. Nag-alala si Emma at umiyak ng malakas. Sinubukan ni Thomas na aliwin siya at agad na hiniling ni Emma na magpatingin sa doktor. Napag-alaman na maaaring nakainom siya ng lason at iginiit niyang pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon. Sinabi niya kay Thomas na may kailangan siyang sabihin sa kanya. Habang lumalabas sila ng bahay para pumunta sa ospital, biglang dumating ang isang nakamaskara na hitman at sinigaw ang kanilang apelyido. Nang lumingon sila sa likod, sa wakas ay binaril niya si Emma ng isang putok ng baril at tumakas habang inaalagaan ni Thomas ang kanyang anak na babae na namatay sa kanyang mga bisig. Ang mundo ni Thomas ay gumuho nang mamatay si Emma. Hindi malinaw kung ang lalaking nakamaskara ay dumating upang patayin si Thomas o si Emma. Si Thomas ay single dad na wala nang natitira sa kanya at ngayon ay ganap na siyang nag-iisa. Napaluha siya habang nakapikit ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Bumisita ang pulis sa bahay ni Thomas kinabukasan. Naniniwala sila na may isang taong may intensyong masama kay Thomas at ang dumating para sa kanyang buhay ay aksidenteng nabaril ang kanyang anak na babae. Sa gabi, pinupunasan niya ang kanyang mukha ng isang tuwalya nang napansin ang mga mantsa mula sa dugo ng kanyang anak na babae. Nilamon ng kalungkutan, itinago ni Thomas ang tuwalya bilang isang matinding paalala ng kanyang pinakamamahal na anak na babae. Dahil sa pagkawala ni Emma, pumasok siya sa kanyang silid at hinalungkat ang kanyang mga gamit, nananabik sa kanyang presensya. Sa panahong ito, natuklasan ni Thomas ang cellphone ni Emma. Bigla itong nagring at sinagot niya ang cellphone, ngunit tahimik lang ang nasa kabilang dulo. Napansin niya itong kakaiba, ngunit hindi tumawag pabalik. Si Thomas ay natupok ng pagkabigla at kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, at ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanya ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kinaumagahan, bumalik siya sa himpilan ng pulisya para tumulong sa investigasyon kung sino ang may balak na pumatay sa kanya. Inutusan niya ang forensic team na kunin ang contact information mula sa cellphone ni Emma. Sa kabila ng mungkahi ng kanyang senior officer na mag-leave siya, iginiit ni Thomas na personal siyang magsasagawa ng investigasyon. Determinado siyang makahanap ng mga sagot, pumunta siya sa doktor na nagsagawa ng postmortem ni Emma. Nang magtanong siya tungkol dito, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang sanhi ng kamatayan ay isang tama ng bala. Sa opisina ng medical examiner, humiling si Thomas ng gunting at kumuha ng piraso ng buhok ni Emma bilang kanyang alaala, bago dinala ang abo ni Emma sa dalampasigan upang ibuhos. Pagbalik niya, hinanap niya ang bag ni Emma at nakita ang ID card ng kumpanya nito, na nagpapakita ng kanyang trabaho sa Northmore Company. Sa silid ni Emma, natuklasan niya ang 45 sa isang drawer sa tabi ng kanyang kama. Ang pagkatuklas ng baril ay humantong sa kanya upang maniwala na may tumutugis sa kanyang anak na babae at si Emma ay nilalayon ng patayin noon pa man. Matapos matrace ang serial number ng baril, natuklasan niya na nakarehistro ito sa isang taong nagngangalang David Burnham. Nagpa siya si Thomas na puntahan si David dahil naniniwala siyang siya ang tumawag kay Emma kagabi. Dumating si Thomas sa bahay ni David at kumatok sa pinto. Samantala, nakita natin si David na naging alerto at may dalang kutsilyo. Dahan-dahang binuksan ni Thomas ang pinto at pumasok sa loob. Biglang tinulak ni David ang pinto sa kanyang kamay, dahilan para malaglag ang baril ni Thomas. Ilang sandali silang nagpumiglas, ngunit kalaunan ay nalamangan ni Thomas si David. Tinanong niya si David
para lang matuklasan na siya pala ang boyfriend ni Emma. Pagkatapos ay tinanong niya si David kung bakit niya ibinigay ang baril sa kanyang anak. Tinanong niya ito kung may tao bang humahabol sa kanya at kung nasa panganib ba siya. Gayunpaman, tumanggi si David na magsalita ng anuman dahil may nagbabantay din sa kanya. Pagkatapos ay hinanap niya ang ilan sa mga gamit ni Emma at ibinigay ito kay Thomas, kasama ang mga susi ng kanyang bahay, bago siya sinabihang umalis. Napag-alaman na dating nagtatrabaho sina David at Emma sa parehong kumpanya at natatakot si David sa Northmore. Bago umalis, binigay ni Thomas kay David ang kanyang card para matawagan niya siya kung kailangan niya ng tulong. Napagtanto ni Thomas na wala nang sasabihin pa si David, kaya nagpa siya siyang bisitahin ang bahay ni Emma. Iniisip niya kung ano ang maaaring sanhi kung bakit dala ni Emma ang baril niya. Sa loob ng bahay ni Emma, natuklasan ni Thomas ang isang Geiger counter na nakakakita ng radiation. Siniyasat at natuklasan ni Thomas na radioactive ang hibla ng buhok ni Emma. Samantala, nalaman ng isang lalaking nagngangalang Darius mula sa kanyang impormante na sangkot ang Northmore sa iligal na pagawaan ng mga nuclear weapon na pinamumunuan ni Jack Bennett. Mukhang natuklasan ni Emma ang impormasyong ito at nilayon niyang ilantad ito, na taliwas sa paniniwala ng pulisya na pinatay si Emma ng kaaway ng kanyang ama, mukhang mas komplikado ang mga katotohanan. Natuklasan ni Emma na ang Northmore, isang pasilidad ng research and development sa ilalim ng kontrata sa gobyerno ng US at pinamumunuan ni Jack, ay lihim na gumagawa ng mga nuclear weapon gamit ang mga foreign material. Ang mga sandata ay nilalayo na iugnay sa mga dayuhang bansa kapag ginamit ito ng Estados Unidos bilang maruruming bomba, at dahil nalaman ni Emma ang impormasyong ito, posibleng pinatay siya ng Northmore para ipakita na si Thomas ang totoong target ng hitman. Sa karagdagang pagsisiyasat ni Thomas, nagpa siya si Thomas na tawagan ang mga numerong nakita niya sa cellphone ni Emma, umaasang makakahanap ng higit pang impormasyon. Nahanap niya ang numero ng cellphone ni Melissa Conway at tinawagan siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na makipagkita sa kanya dahil siya ay kaibigan at katrabaho ni Emma. Noong una ay tumanggi siyang makipagkita kay Thomas, ngunit nang malaman niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang kaibigan, pumayag siya. Sinabi niya sa kanya na tatawagan siya nito at ipapaalam kung kailan niya ito gustong makita. Kinabukasan, hinarap ni Thomas si Jack na nagpaalam kay Thomas na ang Northmore ay hindi gumagawa ng anumang ilegal na aktibidad. Nagsasagawa lamang sila ng pananaliksik sa mga paksang inaprubahan ng gobyerno. Lumipat ang eksena at nakitang sinusunog ni Thomas ang mga damit ni Emma sa kanyang bakuran nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mabilis na inilabas ni Thomas ang kanyang sandata at lumingon para lang makita si Darius Jedburgh, isang British consultant, na kaswal na nakaupo sa kanyang bakuran. Si Darius ay may tungkulin na pigilan ang pagsisiwalat ng impormasyon ni Emma at upang ayusin ang mga idinulot nito, kabilang ang mga kinasasangkutan ng kanyang ama. Sinabi ni Darius kay Thomas na ang kanyang anak na babae ay isang terorista na ikinagulat ni Thomas. Kasunod nito, ipinakita ni Darius kay Thomas ang mga larawan ng tatlong namatay na individual na ang mga katawan ay nakita natin sa simula ng pelikula. Sinabi ni Darius na sinubukan ni Oliven na pumasok sa Northmore upang malaman ang higit pa tungkol sa kanilang mga ilegal na aktibidad. Ayon kay Darius, namatay sila habang sinusubukan tumakas na nagpapahiwatig na may mali sa Northmore. Ipinaalam din ni Darius kay Thomas na nawawala ang computer ni Emma sa kanyang bahay. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak na babae ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng Northmore. Kasunod nito, inihayag ni Darius na kabilang si Emma sa tatlong tao na ito upang magnakaw ng impormasyon tungkol sa Northmore, ngunit nakatakas siya bago nila siya mahuli. Ngayon ay naintindihan na ni Thomas kung ano ang sinusubukan sabihin sa kanya ni Emma, ngunit siya ay pinatay bago siya makapagsalita ng anuman. Nagustuhan ni Darius si Thomas at iniwan siyang mag-imbestiga. Kinabukasan, bumalik si Thomas sa kasintahan ni Emma na si David at tinanong siya kung kasama si Emma sa mga taong iyon. Ipinaalam ni David kay Thomas na si Emma ay isang aktivista na naguulat ng mga ilegal na aktibidad ng Northmore sa gobyerno at nagsulat ng liham kay Senator Jim Pine. Ipinaliwanag niya na gusto ni Emma na ilantad ang ilegal na gawain ng Northmore. Bilang karagdagan, nilinaw ni David na si Emma ay hindi nalantad sa radiation habang nagsasagawa ng pananaliksik. Kasunod nito, ibinalik ni Thomas ang baril kay David. Kinabukasan, natuklasang patay si David, binaril sa ulo. Samantala, nagkaroon ng matibay na pagkakaibigan sina Thomas at Darius. Sinabi ni Darius kay Thomas na ang mga kaibigan ni Emma ay maaaring gumawa ng isang bagay upang malantad sila na naging sanhi ng pinsala sa radiation at determinado siyang ibunyag ang katotohanan.
Pagkatapos nito, pinuntahan ni Thomas si Mr. Sanderman, isang abogado, at sinabi sa kanya ni Emma ang tungkol sa Northmore bago namatay. Gayunpaman, dahil siya ay abogado ng kumpanya ng Northmore, nanahimik siya at pinigilang maglabas ng impormasyon. Kaya naman, nang tanungin siya ni Thomas tungkol dito, mariin niyang itinanggi ito. Matapos mabigo na makakuha ng magandang impormasyon kay Sanderman, pinuntahan ni Thomas si Melissa, isa sa mga kaibigang aktivista ni Emma, na nagpaalam sa kanya na si Jack, ang may-ari ng Northmore, ay pinaghihinalaan si Emma. Ipinaalam ni Emma kay Melissa na pinaghihinalaan niyang nilalason siya ni Jack. Pagkatapos ay isiniwalat ni Melissa na mayroon siyang 13 taong gulang na anak, at ang pagbabahagi ng anumang karagdagang impormasyon ay maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib. Habang naghahanda siyang umalis, ibinigay ni Melissa kay Thomas ang isang envelope. Sa kasamaang palad, isang kotse ang bumangga kay Melissa na tila planado na aksidente na iniutos ni Jack. Nakilala ni Thomas ang kotse na nagmula sa Northmore na nagpapahiwatig na bahagi ito ng plano ni Jack. Bumalik ang sasakyan at babanggain na si Thomas, ngunit binaril niya ang driver gamit ang kanyang baril, dahilan upang bumangga ang sasakyan at mahulog sa ilog. Pagkatapos ay pumunta sina Thomas at Melissa sa ospital kung saan naputol ang isang paa niya bilang resulta ng aksidente. Pagbalik sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang envelope na ibinigay sa kanya ni Melissa. Sa loob nito, natuklasan niya ang isang CD at pagkatapos itong panoorin, natuklasan niya ang isang video ng kanyang anak na babae, si Emma, na tinatalakay ang iligal na paggawa ng mga nuclear weapon. Ngayon ay sigurado na si Thomas kung bakit pinatay ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ng ilang pahiwatig at araw ng pagsisiyasat, nalaman ni Thomas mula kay Melissa na muntik nang mapatay ng isang agent ng Northmore na iniutos ni Jack ang pagpatay kay Emma, pati na rin ang sa iba pang mga aktivistang katrabaho ni Emma na gustong ilantad ang Northmore. Gumamit si Thomas ng Geiger counter para suriin ang refrigerator ni Emma at nalaman niyang radioactive ang gatas nito. Nangangahulugan ito na nalason siya sa gatas na ito. Kasunod nito, hinarap ni Thomas si US Senator Jim Pine na dating nakipag-ugnayan kay Emma at ibinunyag na alam ni Thomas ang halos lahat ng nangyari. Sinabi niya sa kanya na imbestigahan ng maayos ang kaso at pagkatapos ay umalis. Nang maglaon, nasa bahay si Thomas nang bumisita si Bill, isang kapwa detective at kaibigan. Sa panahong ito, ang mga agent ng Northmore ay pumasok sa bahay. Napagtanto na ngayon ni Thomas na ipinagkanulo siya ni Bill na dinala sa kanya ang mga agent. Pinatulog nila si Thomas gamit ang taser bago siya kanidnap. Isinakay nila ang walang malay na si Thomas sa isang ambulansya at inihatid siya sa Northmore. Nagising siya na nakaposa sa isang stretcher sa pasilidad ng Northmore. Mukhang ikinulong nila siya sa isang silid, ngunit nakatakas siya. Umuwi siya, ngunit mabilis na lumala ang kanyang kalusugan at paulit-ulit siyang nagsusuka. Napagtanto niya na ito ang mga palatandaan ng isang sakit na dulot ng radiation. Maaaring nilantad siya sa radiation ng mga agent ng Northmore pagkatapos nila siyang makidnap. Napagtanto niyang kakaunti lang ang oras niya, kaya kinuha niya ang kanyang baril at nagtakdang patayin si Jack. Pumunta si Thomas sa bahay ni Jack at pagkatapos patayin ang ilan sa kanyang mga agent, sa kalaunan ay nalantad na rin ang totoong pumatay sa kanyang anak na si Emma. Binaril niya siya at pagkatapos ay nagsimulang barilin ni na Jack at Thomas ang isa't isa. Binaril at tinamaan ni Jack si Thomas, ngunit tinamaan din ni Thomas si Jack. Kasunod nito, pinilit ni Thomas ang ilan sa radioactive milk sa lalamunan ni Jack, alam na malapit na rin siyang mamatay. Kasunod nito, tumakas si Jack sa kanyang silid at natuklasan ang gamot na siyang panlunas sa lason at sinubukan uminom ng ilang mga tableta upang kontrahin ang radioactive. Si Thomas, sa kabilang banda, ay nagsabi kay Jack na deserve niya ang kanyang natanggap bago siya binaril sa kanyang kamatayan. Lumipat ang eksena kay Thomas na nasa ospital na may mga tama ng bala at radioactive poisoning. Samantala, si Darius, na naghihirap mula sa isang hindi nauugnay na sakit na terminal cancer, ay nakipagpulong sa senador at 2 political advisor na hawakan ang kaso ni Thomas. Ang kanilang layunin ay ipakita ang insidente sa Northmore sa paraang pabor sa kanila. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng pagpapakita kay Emma sa publiko bilang isang terorista na nilason ang sariling ama. Iminungkahi ni Darius na ang pagtatangka ng pagpatay sa senador ay maaaring magsilbing distraction sa pagkamatay ni Jack sa media. Napagtanto ng grupo na nakakaakit ang mungkahing ito at madaling sinuportahan ang salaysay. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian lang ng ipaalam ni Darius sa senador na siya ay nasa maling panig. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, pinatay ni Darius ang parehong mga tagapayo at ang senador.
Sa panahong ito, pumasok ang isang pulis sa silid kung saan tinutukan siya ng baril ni Darius. Pagkatapos makatanggap ng positibong tugon sa kanyang tanong kung may mga anak siya, ibinaba niya ang kanyang baril na nagbigay daan sa pulis na barilin siya sa kanyang kamatayan. Nabatid na ayaw niyang mahiwalay ang isang ama sa kanyang mga anak kaya pinahintulutan niya itong mabuhay. Pumasok si Emma sa silid ni Thomas, umupo sa gilid ng kanyang kama at mahinang bumulong sa kanyang tainga habang naghihingalo siya sa ospital. Samantala, ang buhay ni Thomas ay unti-unting naglalaho sa ospital dahil sa kanyang pinsala at radiation exposure. Pagkatapos ay nakita natin ang isang reporter mula sa lokal na istasyon ng TV na WFXT na dating nakapanayam ni Thomas na nagbigay ng isang liham sa kanya. Sa loob, natuklasan niya ang mga CD ni Emma na maglalantad sa sabuatan na siguradong magpapagbagsak sa Northmore. Habang humihinga si Thomas sa kanyang huling hininga, inaaliw siya ng espiritu ni Emma. Sa isang nakakabagbag damdaming eksena, magkahawak kamay na umalis sa ospital sina Thomas at Emma, naglalakad sa koridor at naglakad patungo sa isang nagniningning at puting liwanag na magkasama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.